Amen. Ang lingkod ta. Good morning. So, ako may na-assignment ka ro. So tingnan ba, usap maningaw ni Pastor. Bitaw. So, we're going to talk about kung unsa gyud ka maayo ang Ginoo. Amen? And in 1 Thessalonians 5:16 to 18, in verse 16, always be joyful. 17, never stop praying. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Amen? So we're going to talk about gratitude. I believe that the key of happiness is gratitude. I believe that this is one of the key nga masatisfy or mahimong mas satisfying kay imong kinabuhi. Amen? So, in fact, even mga scientists, even mga doktor, nagtuo sila nga ang gratitude will improve your relationship. Ang gratitude mao ang yawi or ang key o pinaka-healthiest emotion na ma-feel sa tanang tao. Amen ba? Pinaaki kana bitong usa ka kung ikaw naakay kasing-kasing ang mapasalamaton, lahi na gyud ang imong mabati nga bisan kapoy ka bawa na ang kapoy kay tungod ang naa sa kasing-kasing always kang mapasalamaton sa Ginoo. Amen? And mao na ang atuang title is The Attitude of Gratitude. So, what is the key? Unsa may key para mahimong magmalipayon ka? Amen? Ang gratitude. So, ang gratitude dili lang ni maka-apekto nimo physically, maka-apekto sa nimo spiritually. Kung wala kay kasing-kasing ang mapasalamaton, ikaw ra pud ang maapektuhan. Amen ba? I believe na ang key para i-posisyon nato ang atoang kinabuhi for more is through gratitude. Amen? For you to have a thankful life. Kana bitaw natay mapasalamaton nga kasing-kasing kay ug ma-develop nato ang kinabuhing may kasing-kasing nga mapasalamaton bisan unsang mga trahedya, bisan unsang mga bagyos kinabuhi. I can assure you, na lagpasan ra na nimo tanan. Amen? Bisan unsang mga panghitabo sa imong kinabuhi. I don't know kung unsa ang imong sitwasyon karon, unsa ang imong naagyan karon, but if you have the key, which is the gratitude, malagpasan ra na nimo. Amen? What are the three things Apostle Paul said to this verse? Let's go back to the verse 16. First, be joyful. Amen? Magmalipayon. Bisan unsa mga panghitabo, malipayon. Magpagpabilin nga malipayon. Never stop praying. Amen? Be thankful. Kaning tulo ka butang gusto sa Ginoo nga maoy imong ikinabuhi. However, dunay mga tawo nga walay gratitude or in short, mga ungrateful. Kay permi na lang makita nila mga negative. Di ba? Sa kasigaran karon makita nato labi na permi na itong matubang sa cellphone, ang Facebook. Kung sa may mong makita sa Facebook, kalagmitan, puros negative. Maski balita, negative. Di ba? Napa ba kayo nakita ng mga positive? Siguro kung naamang gani, sa tibok adlaw nga balita, 1 hour ana ang positive. The rest ana, negative. Even ang weather, mas viral pa ang tsunami, ang linog, ang bagyo, labi na karon sa mga panghitabo. Sa Dunson ang mga balita, puros ingana, puros negative. Siguro usa sa hinungdan, nganong daghan kaayong nga ang naa
na lang sa ilang unahuna pulos negative. Kay tungod tanan nakita og nadungog pulos negative. Sugod ka na nga ikaw na dili. So how we will live with a positive life? Saan man nato nga mahimong magpositibo ta? In this world nga puno sa negative. Saan man nato nga how we will live with a positive life na in this world that full of negative. Puros negative lang ang naa sa atong surroundings. Mato ka sa silingan, huy, si Kuan ba mamatay? Huy, si Kuan ba, di ba? Pati marites negative. Di ba? Wakay nag-anan. I believe, brothers and sisters, and I will prove this to you later, na ang gratitude, kaya niyang baghuon ang imuhang focus. Amen? Kung ang nakita nimo pero may negative, din pag na-develop lang yun sa imuha, ang gitawag na tong heart of thankfulness. Kanang kasing-kasing nga kamao mo pasalamat. Bisan unsa naa nimo, I believe na mas mulabaw ang positive kaysa sa negative. Kung unsa kagamay ang naa nimo, kung naalan jud kay heart of thankfulness, magpapasalamaton gihapon ka. Amen? Have you ever tried nga sa una gipasalamatan nimo pero karon nakalimot na ka og pasalamat sa Ginoo? Maigsoon? Kasulay pa mo nga grabe kaayo inyong ka-excited pero karon nakalimtan na ninyo og pasalamat sa Ginoo? Yun sa hinungdan. Tungod sa over-familiarity. Tungod kay naandan na nimo. Amen? Agree mo anak? Kita tanan na ginhawa. Kita tanan na ay gininhawa. Kita tanan na ay oxygen. Kanusa ang last ninyo nga napasalamat sa Ginoo sa inyong gininhawa. Maski ako, guilty sa kuana kay ano. Not all the time, itungod, inigmata na to, na natay gininhawa. Inigmata na to, labi nag-busy kayo, inigmata, diretso trabaho, diretso ligo, diretso pangandam. But, nakalimot ka o pasalamat sa Ginoo anak. Amen? Ang mukawat sa imuhang opportunity para magkaangkon og gratitude kay ang familiarity. So tungod kay naanda na nimo, nakasanayan na nimo, mawala ang imuhang gratitude. Amen? Siguro majority diri mga mama, yan ako diri mga anak. Kita, ako, anak sa ko, di ba sa kumabot, huwag ko'y mama, papa. Kada buntag ginutuan ko sa akong mama, kada buntag giandaman ko sa akong papa. Pero kita mga youth, kita mga katanon, have we ever tried to say thank you sa atong mama? Na masalamat sa pagkaon ni imong giandam, masalamat sa imong giluto. Ha? Di ba? Wala usahay makalimtan, makapasalamat at ako andaman tag birthday. Kay tungod, gikasanayan na nato. Tungod sa familiarity. Di ba? So, and to make matters worse, sa una, grabe imuhang pagpasalamat. O grabe imuhang ka-excited. Pero karon, gareklamo na lang ka. Unsa man ni oy? Uy, laing sudan? Unsa man ni oy? Kanilang gihapon? Diba? So, sa unang panahon, excited kayo ka. Sa panahon nga, nag-apply pa ka og trabaho, isa may mga trabahante diri. Sa panahon nga, nag-apply pa og trabaho, interview pa lang, alas 8 interview, alas 6, nakainis na ka. First day pa lang, alas 7 imong in, alas 5, mata na ka. Pero, pag sugod pag after pila ka years, alas 7 ang in, alas 7 mo mata. Diba? Namatawa mga ay pahalata. Diba? So, kay tungod, nawala na ang excitement. Nawala na ang atong gratitude. Kay di kasanayan na nato. Unya, sa mga mama, sa mga ginikanan, nga labi na sa katabi taon nangandoy, sa wala pa'y anak na nangandoy, kaningon nga, Lord,
Nagay ko anak, nagay ko maski usa lang, nagay ko. Ako ngayon sa ko, pero wala pa man. Kani naman ni sumpay. Bitaw. Ingon na nga, Lord, nagay ko. Paghatag sa Ginoo. Murag ang papa di ka to. Tinuna pa, Sir Dave? Sige, tutok. Cute sa kong anak. Pagka gwapo sa kong anak. Salamat sa Ginoo. Pero, from time to time, ganit ako imong anak. Hamot ni mo eh. Lagi ko may pamula ka. Nagkapoy si katubang nino. Di ba? So baka pa excited kayo ka. Hindi dyan ka mamirot eh. Wala pa tayo may lamok. Wala, imong gibatayan. Huwag makahikap. Huwag makatugdong lamok. Pero sa dako na halat agam. Ano naglaglaag ka. Nasamat na. Di ba? Amen? Siguro majority na ito mga minyo. Dahil mga minyo dapat din eh. Pero have you ever tried na napasalamat ka sa Ginoo sa imong asawa? Sa imong bana? Ha? Napasalamat ba ka nga iligmatan mo, Lord, salamat sa guwapa na akong asawa. Lord, salamat sa guwapo na akong bana. Lord, salamat sa akong asawa nga inandaman ko. Giplansya gyud akong sinina. Di ba? But all of a sudden, you are becoming ungrateful towards it. Ipangandoy nimo sa una, giampuan nimo sa una, nga gamiton ka sa Ginoo to lead people for the Lord. Giampuan nimo nga ang posisyon nga mahimong leader. Pero karon nga gihatag na sa Ginoo, you are trying to despise it. Sometimes complain about it. Amen? Excited ka before, pero tungod kay naanda na nimo, nahimo na kang ungrateful. Everybody say gratitude. So, you must have a heart of thankfulness para makaangkon ang gratitude. Siguro nasabtan nato ang gratitude kung unsa. Nakaingon ta, unsa ning gratitude? Pasalamat. Salamat po. Kada tayong kadawat ko, thank you. Pero lahi ang pagpasalamat ug ang gratitude. Kaya sa atong nasabtan ang pag maghisgot ta og gratitude, ang una abot sa tunona, di ba, kana pasalamat. Kanang minutag, thank you, salamat, ato na ko. Di ba? But gratitude is more than just saying thank you. Labaw pa sa pagsulti nimo og thank you. In fact, nag-ingon si Rick Warren, gratitude is a constant mindset of thankfulness. Amen? So, a constant mindset is kana bitong permit kan makakita og butang ay kapasalamat nimo sa Ginoo. Kana bitong every time na makita nimo nga, thank you Lord. Salamat Ginoo niini. Dili lang iniglabay nimo, wala lang ka, parang wala lang. Kaya na bitaw na murag wa kay kapasalamat sa Ginoo, wa kay in short, utang kabubuton ba na from time to time imo ikapasalamat sa Ginoo. Kaya sa gratitude, you can make a poor man rich. Sa ingratitude, you can make a rich man miserable. That's the difference between gratitude and ingratitude. Think about it, church. How can we praise when you were in pain? Di ba? Mas dali mag-diet sa Ginoo kung wala na ta sa kalisod o kasakit. Am I right? Sa panahon naglinog, nabay niingon, salamat Lord, giuyog yung minimo. Nabay ni anak. Di ba? Sa panahon gibagyo, Lord, salamat sa bagyo. Nga, wa may nagripan na dyan may hangin. Makatuog na may. Di ba? According to the book of Psalm 103, verse 1 to 5, let all that I am praise the Lord. With my whole heart, I will praise His name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me.
He forgives all my sins and heals all my diseases. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. He fills my life with good things. My youth is renewed like the eagles. Amen? We have so much to be thankful for. Daghan kayo kay ikapasalamat sa Ginoo. O kung wala man gani kay mahinumduman nga ikapasalamat sa Ginoo, ni maski isa, let me remind you this. Kitang tanan, kung sa giingon pa ni, sa pagampo pa ni Aaron Beninaw, dili ta deserve sa tubangan sa Ginoo. Kani, deserve. Kitang tanan, deserve na mapunta sa impyerno. Amen? Kitang tanan, deserve na mapunta sa impyerno, but Jesus purchased our way out para kitang tanan maadto sa langit. Amen? Gi-redeem ta niya, gipasaylo ta niya. And are you agree ba mo, ana? Amen? And in case makalimot ka o pasalamat sa Ginoo, sa iyang kaayo sa atong kinabuhi, akong balikon, akong i-remind nimo, kita tanan deserve ma-imperno, pero giluwas ta sa Ginoo. Basin sobra na ta ka familiar ba nga nakalimot na ta o pasalamat sa Ginoo. Kanang okay, na ko simba. Okay na ko. Pero you never forget what Jesus did on the cross. Amen? Kabantay ba mo o nakanahuna ba mo o pila ka buok aeroplano? Mula din kada adlaw, ako nag-thank ko ba? Kaya magsige magugugtanaw ng flight radar, mo nang gamiton ni kaning sukit na sa tiksundo ba? So, mo nang gamiton, kung magtanaw ko kung i-zoom paano mo, ipalayan mo, daghan kayong aeroplano sa ibabaw, no? Kung di ka nyo bangga, no? Maato ba kani sa airport, no? O landing? Pero i-search na po, pila ka bo ang average na mo landing in one day. So ang nigawas, 100 to 130,000 per day mo landing. Pero unsa may gipagawas sa balita? Di ba? Katurang mga ni-overshoot, katurang nag-crash, katurang mga ninibuto, katurang mga negative. Pero siguro uban nila na nakasakay, nagpasalamat, pero kita wala kay naanda na nato nga mulanding na dyan na ang aeroplano. It is really a reminder to us na basin doon na tayo mga panghitabo or circumstances sa atong kinabuhi, pero kay tungod adlaw-adlaw nato nakita, dili na lang nato mapasalamatan sa Ginoo. Amen? Doon na ba mga butang o wala ninyo, siguro nakita ninyo everyday pero wala na ninyo mapasalamati sa Ginoo, kay tungod ikasanayan na ninyo. We ought to give thanks for the Lord, for He is good. And we ought to give thanks for the Lord, for He is God. He is God and He is good. We ought as a Christian to thank the Lord. Praise God. Praise Jesus. Amen? Wala na yung laing best illustration nga akong pagkahisgutan na related ani. And that is the story of atong napo ka masakiton nga naisakit nga leprosy or sangla. Open your Bible in Luke 17 verse 11. As Jesus continued on towards Jerusalem, he reached the border between Galilee and Samaria. As he entered a village there, 10 men with leprosy stood at a distance, crying out, "Jesus, Master, have mercy on us. Your sons to us." He looked at them and said, "Go, show yourselves to the priest." And as they went, they were cleansed of their leprosy. Amen? Isapit lang sila sa Ginoo. At sila lang gitawag, "Jesus, Master, have mercy on us." So, padayon ka sa verse 15.
one of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting, "Praise God!" He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan. Jesus asked, Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Asan ang punuang siyam? Has no one returned to give glory to God except this foreigner? And Jesus said to the man, "Stand up and go. Your faith has healed you." Amen? Sa una, ang leprosy, siguro dugay na ng panahon na ganina sa kuwan, kanang Lawi I think, pero wala na nakaroon. Sa una, ang leprosy walay tambal. So kani sila kinahanglan i-quarantine. Dinundong mo sa COVID, kung ma-positive ka, i-quarantine ka. Di ba? So, but since kani sila wala i-quarantine, siguro tungod kay dili severe ilahang kaso, but kinahanglan niya kung sila mag-distance kay makatakod man ang leprosy or ang sangla. Siyam ni Galileans or Hudyo, isang Samaritano. Pero same sila tanan gi-isolate. The effects of leprosy is emotional. Maragod sa katong panahon ng COVID na, di ba, daghan na ito mga na-depress, daghan na ito mga napiktuhan ng emotional. Dili lang emotional, dili lang physical, appeal na ang religious are condemning them lepers kay sila ang simbolo nga hugaw. Murag, kana bitaw ang ginoo na nga, hugaw ni sila, so gi-assume nila kaning mga tawanan mga makasasala. And therefore, kaning mga tawanan dapat lang mabuwag sa tuwa. Walay tambal ang leprosy. Try to imagine kung ang leprosy walay kaayuhan, hangtod sa hangtod. Malayo ka sa community, malayo ka sa iyong pamilya. Amen? It is a lifetime of isolation. It is a lifetime of sadness. It is a lifetime of suffering. It is a lifetime of condemnation. Until they met Jesus Christ. Amen? Ang hopeless case na himong nakabatot o paglaong tungod kay nakita nila si Jesus. Balikan nato sa verse 14. Check ingon din na sa verse 14. He looked at them and said, "Go, show yourself to the priest." And as they went, they were cleansed of their leprosy. But pasabot ang pag-ayo sa Ginoo kay motion activated. Amen? Motion activated. Dili instante, dili diha dayon ang pag-ayo, but kaya kung dili sila mutikang, dili sila maka-experience ang kayuhan. Every step nila naulian. Ang leprosy, magbutabantay mo ng murag makuyos ang naw, mawagtang ilong, mawagtang dunggan. Kay ang virus ana murag ikaw nang imuhang kada bitang unod nimo sa ilaw. So, ma-deform ang imuhang naw, ma-deform ang imuhang mga panit, imong lawas. So, every step nila, pag ingon sa Ginoo, go! Kada tikang nila, nabalik ang ilahang naw, naulian ang ilahang naw, nabalik ang ilahang ilong, nabalik ilahang dugan. Could it be daghan mga blessing or unanswered prayer nga gipangayo nimo sa Ginoo ug maong wala nimo maangkon kay motion activated ang blessing? Tungod kay nag-ampo ka nga, Lord, I need this. Lord, kinahanglan nila ako. Pero after that, wala lang. Lingkod lang ka. Abot ka sa blessing na yan as Ginoo. Wala ka nilihok. Wala ka ni barok o ni sunod sa kung unsa ang dapat ninyong buhaton. Amen? You need to step up. You need to step out. You need to follow Jesus for you to receive the blessing that God does to your life. Amen? Kada tikang nila, ilang sakit maulian. Kada tikang nila, gibago sila. Kada lihok nila, they getting better. Di balik ang ilang panit, ulian ang ilang naw.
Pero ang siyam, wala din daw nibalik ni Jesus. According to the scripture, nung na-realize nila ang naayos sila, usa ra gyud ang ibalik sa Ginoo ug nagpasalamat. Amen? Ganun ka, usa ra may nibalik ni Jesus. Siguro katong usa nakita niya nga sa nag-anam-anam siya kaayo, makainon siguro to siya sa iyang pagalingon. Sobra ka maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi nga dili ko mobalik sa Ginoo. Sobra ra kabuutan ang Ginoo nga dili ko mosimba sa Ginoo. Amen. Sobra ra ka matinud-anon ang Ginoo sa akong kinabuhi nga dili ko mosimba kada Domingo. Sobra ka maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi nga dili ko magmainampuon ug mubasa sa iyang pulong. Because God's faithfulness, it will enable you to go back and praise the Lord for everything He has done. Let's go back to the verse 17. Jesus asked, "Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Nganong usa ra man ang nibalik para mapasalamat? Giunsa kaha pagunahuna sa siyam nga nidawat og blessing pero wala man lang mobalik para mapasalamat? How can you so blessed and not so grateful to the Lord?" Giunsa pagkahitabuang nga dili ka mahugsan og pagkaon, gitagaan kag anak, nikaon kag kalima, uban pa nato hantod gabi magkinananay, pero you're still ungrateful? Wa ka mawad trabaho. Every time na mo resign ka, naada yung trabaho. Every time na mo balhin ka, naada yun. Pero you are still ungrateful. How can you receive such blessing from the Lord and still be silent about it? How can you be so blessed and not be vocal about it? Ito ka na mo? Puros mo ni pangasaba ko. Every Sunday you came to the church, we always say, "Let's praise the Lord." We are not telling you to say praise the Lord, not to manipulate you to praise, not to manipulate you to give, not to manipulate you to give the thanks to the Lord. Kay ang pagkinabuhing mapasalamaton, you cannot manufacture it. Amen? Dili na yun na, imuha na ni, pasalamat na ito sa Ginoo. Dili na yan na. We cannot do that. But what we can do is this. When we say praise the Lord, we are reminding you nga tan-awa ang imong kinabuhi and see all the great things God has done in your life. Di ba? Sa una, gamay pa ko, madunggan ako sa kumama nga. Kung na mga balita, bitaw sa una, linod ba na marites sa una? Ngayon ang silihan, sikuan ba kay kanang nagkakuha na madunggan ako anak ko mama. Praise the Lord. Di ba? Praise the Lord because we are reminding you that awa ang imong kinabuhi kung saan gibuhat sa Ginoo. Imagine, September, gilinog ta. Bisag sa buko na to pero nauyog ka. October, gilinog na sad ka. Sa Davao na to pero apil gihapon ka. Nya karon November, gibagyo na sad ka. Pero look at yourself right now. You are still here, about to celebrate Christmas and counting for another year to come. Hapit na ang 2026. We are still alive. We are still here serving the Lord. Amen. Asa naman ang siyam? Hinayang dapat, asa ng siyam? Siguro, una-una na ko, ang katong siyam, ikaw ba ko na i-quarantine for how many years? Ikaw ba ko na malayo sa mong pamilya for how many years? Siguro, ang nauna nila, wala sa
kung kinsa ang nagpaayo nila. Ilang runa, muadto na ko. Kaya wala mo sila kakita nga, lakaw sila, wala sila kita nga naayos sila. Dito na sila pagabot sa priest nga, nakita nila nga, hindi na sila nga, oh, okay na ka, ayaw na ka, limpyo na ka. Dito na, so diretso na sila uli silang pamilya. Basin sa siguro no, ang ilang giyatuan pa, uslog, niya mabalik pa ka sa Kulapo. Pero salamat. Yung last trip na sa bus, bitaw. Bawa lang na sa buka. So pero, ang nibalit ni Jesus na ay bonus. Amen? Kaway-kaway sa mga nakadawat na bonus. Kaya ang mga tao na grateful na ay bonus. Unsa man ang bonus? Ha? Yahay lang ang mga mga kadawat na. So sa verse 19, Jesus said to the man, "Stand up and go. Your faith has healed you." Mingaw ka nga. Tanan man sila, naayo. Pero nga nung usar may nakadawat o bonus. Ang sikreto is in the Greek. Ang Greek word sa heal kay sozo. Sierra, Oscar, Zebra, Oscar. Sozo means wholeness. Wholeness. So dili lang physical healing, naapod emotional healing and spiritual wholeness. Ang siyam, naayo sila. Yes, naayo sila. Pero only the physical. Pero ang nibalik, ang usa nga nibalik, dili ra kay physical healing. Nakaangkon po siya og emotional restoration, spiritual restoration. Amen? It means, ang grateful, mas daghan na dawat kaysa sa ungrateful. So asa man mo karon? Sa grateful or sa ungrateful? So kung kita kahibaw mo pasalamat, you are positioning yourself for more. Dili lang kay, usay dali lang kay pagsulti na to, Lord, I want more. Dali lang kay pagkanta, I want more. Dili ko makanta. But are you positioning yourself for more that God has for your life? How many of you wants to position yourself for more? Amen? Amen? So dapat magpapasalamaton ka. So how can I develop a thankful life? Ano mo sa slide? So number 1, tingnan mong tapat. Yung kinuka, open your eyes. Open your eyes. In verse 15, one of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus, shouting, praise God. Di ba? Napay mga butang sa kinabuhi nga nimo nga bisan wala kay negosyo, wala kay balay, wala kay sakyanan, pero naay mga butang nga ikapasalamat nimo sa Ginoo. Lord, salamat sa trabaho nga nagsweldo ko og 6 digit. Wow. Salamat sa negosyo nga nakoy 3 ka branch. Amen. Salamat sa akong bank account nga naay 6 digit, 9 digit. Ha? Naay sabar ang gusto tawag. Naay sabar kay kunik kay ano? Mahulaman ta. Kung bukhon lang jud nimo imuhang mata, daghan kang makita nga ikapasalamat sa Ginoo. Amen? Because the gratitude, it will allow you to see the circumstance in a different light. Baghuon sa gratitude ang focus nimo from problem to problem solver. Kung before, nakafocus ka sa problem, pero pag naa na kay gratitude, nakafocus na ka sa problem solver. Kung dili ka grateful, nakafocus na ka sa sickness, pero kung sa gratitude, i-focus ka sa healer. Amen? Before, nakafocus ka sa lack. Karon nakafocus na ka sa provision.
Before, ang nakita nimo addiction. Karon ang ipakita sa Ginoo nimo freedom. Amen? Usaon man mga igsoon, pagpasalamat sa Ginoo. Usaon man, let us learn to acknowledge. Open your eyes. Learn to acknowledge. Tanawa. Wala ka na promote pero ablihi imong mata. Mas daghan pa kang ikapasalamat sa Ginoo. Wala na approve imong visa. Kung asa ka ni-approve o ni-apply, wala na-approve imong visa, kay gusto ka mauto o Canada, pero ablihi imong mata. Daghan pang opportunity sa imuhang palibot. Siguro uban ninyo, dili okay sa inyong pamilya. Siguro uban nato na mga kanang kabilinggan sa pamilya, pero ablihi imong mga mata. Opportunity for restoration and reconciliation. God is opening us doors. All you have to do is to open your eyes. Amen? Kasi duka-duka, buka imong mata. Ang problema lang, pag permit kang masuya, permit ka nakapiyong. Di ba? Hey, sige mga kasuya, kita sa gihatag sa Ginoo nimo. Kaya ko ba, di ba natin kasabihan sa Tagalog na pag-inggit, pikit, na. Pag-inggit, pikit. Pero may kang nakapiyong. Ang kontra sa gratitude is inggit. Ang kontra sa gratitude is kumpara. You are always comparing yourself. Malipayon na naman ka sa imong sudaan karon kay lami kay imong sudaan. Pero nakita niyo mo pag-open sa Facebook, ang sudan sa imong silingan, steak na sa niya ikaw, barbecue steak. Diba? This kind of mindset na permi ka masuya, this kind of mindset na permi kang mangumpara, is knocking out the gratitude in your heart. Naghimo lang na o entitlement sa imuha. I believe, pag ang tao feeling entitled, dili na siya grateful. Amen? Kay og dili ka grateful, para nimo tanan nimong hinaguan, deserve nimo kay lagi hinaguan nimo. Kana bitaw siya kuan, uy, deserve na ko eh. Pila ko kaptuig diri. Deserve na ko eh, kuya gurami. Labi na karon hapit na ang Christmas. Kaway-kaway sa mga ninong ug ninang. Kana bitaw muhatag ka og regalo. Ay salamat ni hatag na gitaw. Ingon pa. Instead nga magpasalamat, ingnon pa kag ay salamat ni hatag na gitaw. Di ba? Promotion. Ngayon ba nato? Nga, nagsig, bitaw nag-look o promote, kuan ba, after promotion. Inig-abot sa promotion, magyaw-yaw. Di magpasalamat. Dapat pa manunta ni 6 months pa man ni ahead, pero ngano karon pa man di na lang yung pasalamat. Di ba? Nay ubang taon, 20 years, 30 years na. Nasa ilahang same position, pero ikaw na-promote. Ngayon ka, karon pa man yan. Nabagot-bot pa ka. Dili man aircon ang atong balay. Wala man tay sakyanan, pero naay naamo mga anak, naay mo mga anak, naatay nakaon kada adlaw. Ang uban pagani, hindi na lang kumusulti. Kaya hasta ako maikot. Kalima sa usa ka adlaw. Usahay sa balay mapagut-but ta. Kay tungod sa kadaghan ng mga hugason. Di ba? Yahay na tinutukay, tinanaway. Maong hugaw ang kusina, ang lababo, kay tungod naamoy giluto. Ha? So kung naamoy giluto, naamoy kwarta. Pampalit o pagkaon. So kung naamoy kwarta, ikapalit,
It means na ay provision ang Ginoo. Amen? Asa man ka mag-focus? Sa hugaw nga lababo o sa provision sa Ginoo? Oh, sa provision sa Ginoo. Na ako assignment ninyo. Yung sila, gipawali na lang gani, manghatag pag-assignment. Na ako assignment ninyo. Inig-uli ninyo sa balay, ipa, pila ka ba inyong puntahan? Ha? Entrance, usa. Sa kwarto, usa. Sa CR, ikatulo. Unya, ikaupat. Sa exit, para padong swimming pool. Malayo. Sa ikaupat. Sa upat ka buo. Ha? Upat ka buo inyong puntahan. Pero, wala ninyong ipa-appeal ang puntahan sa ref, puntahan sa cabinet. Na maoy, naghatag ni mo pagkaon. Dito ka nakuha o pagkaon. Wala niyo appeal ang puntahan sa cabinet ka. Maoy, dito ka nakuha o sinina. Yun sa man yung pagkuha sa sinina ay kay tungod. Lahi naman karon. Inigay-hay-gayo na to at to nakuha para sa lobon. Ha? Susahay, maligtaan na to ba? Ito mo, nakasanayan na lagi na to. Nga, kuha ko sinina, gutom ko, ato ko sa ref. Pero wak ka pasalamat. Wala ni mo gi-appeal o kwinta na, kanidi ay. Pasalamat ko ani, kay bugnaw pero may akong tubig. Kaway-kaway sa bagong ref dyan. Bitaw. So, in Philippians 4:11 to 12, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Learn to be contented. Hilom naman. Nag-ingon si Apostle Paul sa Philippians 4:11 to 12, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content. So, dili pasabot nga, okay na po ani, bitamingon ka nga, ingani na po, hantod-hantod, kay mo mag-ingon. Learn to be content kung unsa ang gihatag nimo sa Ginoo anang panahon na. Kay from time to time, gitagaan ka sa Ginoo panalangin. Every day, every step of your life. Amen? Una sa'yo matinga ka nga, huwag ito'y kwarta, pero yun sa manako, nabayaran na ng mga utang. Maging anak kamayo ang Ginoo. Nga usahay, wala nato makita nga naadi ay i-provide ang Ginoo, nga angay natong ikapasalamat sa Ginoo. Amen? Pag-uli ni mo karon, unya di ay, asa mo pag-uli? Pag-uli ni mo unya, start to notice things that you have na imposibleng wala sa uban. And your heart will be filled with gratitude. Kana lang, imong manunaon. Maski maglakaw ka, makita man nimo. Pasalamatan mo ang Ginoo. And number 2, how can I develop a thankful life? Open your mouth. Ngayon ka, ito, sulat, paglangaw. Ito, in verse 15 lang yapon, one of them, when he saw that he was healed, he came back to Jesus and shouting, "Praise God!" Tanan ban, nakasakit anak, praise God! Ha? Number 2, be intentional to express. Ang imong pagpasalamat sa Ginoo, open your mouth and say, "Thank you, Jesus." I know, ang title na to is The Gratitude of Gratitude.
At the attitude of gratitude. Pero ang gratitude is more than just an attitude. Kinahanglan sa gratitude, gina-express. Did you say, thank you to your wife and husband? Express ba yun ka? Ha? Sa Ginoo kanina, napasalamat ka sa imong asawa, sa imong bana? Or, thank you. Or, imong unahuna nga, ay, no need na ko ma-express eh. Kay, sabot na siya. Kay, bawo na siya. Di ba? Kana bitaw nag-assume nga, kay balo na, kasabot na, imong asawa na, pero, nang tanan bitaw ko, kaya sa dili man ta perfect. Usay makaingon ko nga, mana na sa tilami akong luto, basta hurot lami. So pag di mahurot, alams na. Pero wa mi kasuway nga wa mahurot. Kaya bisan mausab man ang timpla, huntol yun na nimo. Di ba? Di na lang yung menu ba? Salamat sa lami nga imong pagluto. Pero usay ba, dili man ta perfect. Di ba? So, kaingon ko na niya, bitaw Ginoo, salamat dahil. Di pa man sa dulahi ang tanan. Gratitude is not silent. Do not withhold your gratitude. Amen? And even in the church, if thankful ka sa Ginoo, isulti sa Ginoo. Ayaw kaulaw sa imong tapad kung unsa ilang pinaunaon nimo. Di ba? Usay mingon sa amo ni siya eh. Iko naman akong naon niyang kamot sige. Warawara. Sagdi na. Ayaw na gunaw-naan. Tanawa si David. Awas the story ni David in Psalm 31:11-12. You have turned my mourning into joyful dancing. You have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy, that I might sing praises to you and not be silent. O Lord my God, I will give you thanks forever. Okay, sa kaning story ni David, katong sa panahon niya siya gipili, well, nagsayaw ni siya, iyang asawa mo'y murag nang awaw ba? Kaya wala siya kabantay nga na nakahubo na rin siya sa iyang pagsayaw. Pero kung ako, si David, that I came from nothing and He transformed me from nothing to something. God brought me from nowhere to somewhere. He turned me from nobody to somebody, from zero to hero, from shepherd to a king. Ito, maglukso-lukso ko eh. Maglukso-lukso, magani ka makadaog ka sana? Oh, kadaog ka grapol. Saan pa naman magkadaog o luto? Hindi mo sa gawaman, daya. Diba? Maglukso, magani ka makapasad ka board. Amen, kaway-kaway sa mga bagong nakapasal niya. Diba? Asa ng taon niya? Diba? Dili, yun kung nimo mapungan nga magpasalamat sa Ginoo. Sa tanang butang nga gibuhat niya sa akong kinabuhi. Walay makapugong. Dili ka magpapugong, mga igsoon. Amen? Maong sagdiin ang imong tapat ug naunsa na the way siya musimba sa Ginoo kay wala ta masayod sa kung unsa iyang gihagian. Wala ta kabalo kung unsa ang iyang gidaladala. Maunang grabe iyang pagdaig, grabe iyang pagsimba, grabe iyang pagkanta. Mingon pa ka, saan ni siya ito? Kusog ba niya tingog alto ra ba? Saan na alto? Ala sa tono? Diba? In fact, the fact that he was here, it is a miracle. Kay hapit na wala mo lahos. Ug mianhi pero kay nalahos man, grabe iyang pagdaig sa Ginoo. Samantalang ikaw, pagsugod pa lang, wa kang gani ka di baro, kay gitapol pa ka, ganina. Nya naglagot pa ka, kay unsa man ning tawhana, kasamok ba?
Di ba? Kay paraan ng tawhana, constant ang gugma sa Ginoo. Constant ang faithfulness sa Ginoo. Constant ang kabuutan sa Ginoo. Maong constant sad ang akong pagdaig sa Ginoo. Amen? We have different personality. So sa tingin na siya, may lahi ta. What fascinates me is this. Nganong og naatay pangayoon sa Ginoo, grabe ka kusog sa pagtingin. Lord, pasara lang ko sa board para makatrabaho na kung dako-dako nga sweldo. Pero pagpasar na sa board, parang wala lang. Nyatag man tinudog tags, pero wako na pasalamat sa Ginoo. Di ba? Let's go back to the verse 12. Siya nag-ingon sa verse 12. Wala siya problema sa pagsagit sa panahon nga naginahanglan siya. So itong verse 12 sa katong pinaka-verse dito, itong pagsagit niya sa Ginoo. Ngayon siya tabang. As he entered the village, 10 men with leprosy stood at a distance, crying out, Jesus, Master, have mercy on us. Diba? Ako kay tingog. Pagpangayog, tabang, pagpangayog, kuhan, na maayon lang siya. Dako kay kagtingog sa panahon nga nag-ampo ka, nagkinahanglan ka. Pero sa panahon nga gitubag na sa Ginoo, imuhang pagampo, ay, man ko. Testimony dito, Brad, pasalamat sa Ginoo. Ay, man ko. Diba? Maski siguro virtual, man ko. Kay live para ba mo diha, na makita niya. Diba? May bawaan niya. Mawaw na ka. Pero sa panahon nga nakinahanglan ka o kayuhan, isok kita. Nangayo, tabang sa Ginoo nga ayuhon ka. Kung kusog ka mo ampo, dapat kusog sa ka magpasalamat sa Ginoo. Amen? Kung wala ka mauwaw sa panahon nga nag-ampo, ka giludhan dyan na nimo, gihilakan dyan na nimo, mas labaw di ka mauwaw magpasalamat sa Ginoo. Tungod kay gitubag sa Ginoo ang imong pagampo. Amen? Kung magkat-on tag pasalamat sa Ginoo, dapat ka mausad ka magpasalamat sa gigamit sa Ginoo. Amen? So, kana bitong pasalamat ka sa Ginoo sa panalangin, pero nikaon ka na to sa restaurant, ang imong pag-abot ng Lord, salamat sa pagkaon. Salamat sa provision. Pero wag ka na pasalamat sa nag-serve. Sa waiter na naghatod, di ba? Ipaspasan kayo, na-feel sa waiter, gugutom lang kayo. Huwag ka pa nung pasalamati. Even doctors, siguro ba na to, napacheck up, nagpatuan, pero masalamat ka sa Ginoo, kaya naayon ka, pero wala mo pasalamati ang gigamit sa Ginoo. Di ba? Remember, church, nigamit ang Ginoo o mga tao, kay dili ka muabot diha kung asa ka karon. Kung dili tungod sa mga nag-ampo nimo nga mapaduol ka sa Ginoo. Amen? Ako, pasalamaton sa ko sa Ginoo. Kay, o dili, dibo sa kong ate, di ko mabot shalom. Nandiri, i-celebrate. Kaya lagi, huwag may kwarta. So, i-celebrate sa shalom ang iyahang dibo. Hari-dari. Pag hari-dari, hingang ko rin. So, hari ka rin simba. Simba na ko. So, pasalamat ko sa Ginoo. Di ba? Na yung mga panahon niya, mugamit ang Ginoo ubang tao para lang mapadoon ka niya. Thank God for what He has done. But thank also for these people na gigamit sa Ginoo. Amen? Even ka ng inyong gilingkuran, pasalamat mo sa Ginoo, sa nag-andam anak, sa naglimpyo sa simbahan, para lang malimpyo, mas lami ang imong paglingkod. Pasalamat ka mo sa, mingon ka nga, kanang, ay ko na, apiling hapin, pasalamatan na nagtahi, nga gipairan na ni. Diba? Pero tanan nga nag-effort para mas komportable ka sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pasalamati. Everybody say, be grateful. Be thankful. So, last,
how can I develop a thankful life? Nabuo rin eh. Among kabalaka. Number 3, bend your knees. Verse 16, he fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was Samaritan. Nakaluhod siya, pagpasalamat sa Ginoo. Praise God! Diba? Isa may dili makaluhod, anak. Luhod, hindi ka pagpangayo, pero hindi pasalamat, di ka muluhod. Amen? That's why I want to challenge you, church, that every time we worship, let us be a worshiping church. Let us worship Lord in spirit and in truth. That every time we experience God's presence, dili na kinahanglan nga i-educate pagka sa atong pastor. Amen? Kita na mismo moingon sa atong kagalingon, what can I render to the Lord for everything He has done in my life? Amen? Mauna mga igsoon, ayaw ka-conscious ko sa kung unsay porma nato every time magpasalamat na sa Ginoo. Ayaw ka uwaw. Unsa mo na siya din na sino nag-isa-isa ka mo, unsa mo na siya. I-present na siya, gitawag. Diba? Ayaw, pasagtiin na. Pasalamat sa Ginoo sa kung unsa ang dapat nimong ipapasalamat sa Ginoo. Unsa na ba nang muluhod ko? Kay tungod giayo ko sa akong sakit. It is a sign, it is a symbol of humility. Gi-acknowledge niya ang nga dunay kakaayuhan nga nahimo ang Ginoo nga dili niya mahimo. Amen? Simple na kayo. I-acknowledge. I-acknowledge kung saan gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. May problema ka na thank you gihapon ka. Wala na kay pamliti, padung pauli, thank you gihapon ka. Wala ka kay balo kung may kaunon pa ba kaunya or ugma, pero napasalamat gihapon ka sa Ginoo. Kay ang buhaton sa yawa, ang kuan lagi ka na bitang what ko nang imuhang mapasalamaton niya kasing-kasing. So, I will continue to worship the Lord regardless the situation that I am in. Amen? I will start to be thankful, to give thanks to the Lord and live thankful to the Lord and for all the great things that He has done. Lord, salamat sa akong pamilya. Lord, salamat sa maong simbahan. Salamat sa atop over my head. Salamat sa pagkaon sa among lamisa. Diba? Thank you, Lord, for all the doors that you have opened. Thank you, Lord, for all the sickness that have been healed. For all the mountains that you have moved. Let us learn to be grateful and be thankful. You might not see it yet, you might not feel it yet, you don't have to feel thankful to be thankful. Be thankful even you don't feel like it. Nisura na. So, pasalamat lang yun. That's the only key. Pag naay problema, ayaw surrender. Open your eyes. Unsa ang mga butang na bisan anaa ka sa kalisod or problema, imong pasalamat sa Ginoo. You don't know what I've been through. Kana bitong kainom ka bago pa mi namatyan. Bago pa namatay ang akuang ano ba? Let's say, sa ako ang situation mismo, bago lang namatay akong mama. Kaya ko, Lord, ano man. But, just open your eyes. Kung saan gibuhat sa Ginoo. You must still thankful to the Lord kay gipahuwam sa Ginoo ang kinabuhi sa imong mama sa akong mama for 68 years. Di ba? Gipahuwam sa Ginoo ang kinabuhi. Doon ay uban nga, na tao sa kalibutan,
Pagkahimugso, ilang mama namatay. Kayo ka, wala man ko'y mama. Pero still, you should say thank you to the Lord kay ano. Kaya saan mo yung pagdako? Naay, nagpakaon ni mo, naay, nagatiman ni mo. Pasalamat gihapon sa Ginoo kay bisan sa mga problema na kaya na gihapon ismail. Amen? Na kaya na gihapon mo simpa. Dito padaog. Thank you, Lord. Be grateful. Everybody, we should say thank you, Lord. Amen? So, can we stand? Can we stand? Everybody stand. And if you see somebody nga kailan nimo nga kanang labi na sa mga leader or nagtabang sa church or nagtabang, say thank you and hug. Ingat siya, salamat. Salamat. Thank you, Lord, for all the great things that you have done. Thank you, Lord, for not giving up on me. Thank you for setting me free. Thank you, Lord, for giving my sins. Thank you, Lord, for redeeming me. Amen. We should be thankful to God. Daghan kayong mga butang na wala na ito nakita, wala na ito napasalamatan sa Ginoo. Pero angay na itong ikapasalamat. Lord, ablihin Ginoo ang among mga mata na makita namo ang mga butang nga amo rang gibaliwala, pero nakalimtan namo pasalamat diha nimo. And now my heart is ready. I'm positioning myself for more. Develop a gratitude in my heart. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat Ginoo sa mga butang, Ginoo. Nga dunay mga butang among gibaliwala, but Lord, we thank you, God. Ikaw Ginoo nagpadayon Ginoo sa sangkap Ginoo sa among mga panginahanglan. Salamat Ginoo, ikaw Ginoo nagpadayon Ginoo sa protektar Ginoo sa matagtikang sa among kinabuhi. Ikaw Ginoo nagpadayon Ginoo sa paggiya Ginoo sa among kinabuhi. And we are thankful with that, O God. Pasalamaton gani ana, O God. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Let's continue to worship God. Let's continue to give thanks to the Lord. Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. Ato mawiton imo ang imaya. Hallelujah. Familiar song, Cebuano song. O sa atong pag-awit atong hinumduman ang sulti karon kanato ni Brother Kenick, no, nga